Good morning guys. Yan, sa mapagpalang araw po. Yan, so ngayon for today's video po ay naglilinis po ako ngayon ng bahay ni Madam Micaela Gu. Lilinisin ko po itong lahat na bakuran na ito. Itong terrace na ito mga kalingap po at about sa mga paglilinis ay simpleng bagay lang po. So yan, may topic po ako sa inyo. Yan, about love life yan. So ito, ganito ako po kayo ng love life. Ang title po ay paano kung sumuko ka na. Yan, paano kung sumuko ka na. Paano kung sumuko na ng time na iniwan ka ng iyong girlfriend na walang respeto, na wala lang paalam sa iyo. Ikaw ay lumayo at napakalayong lugar, pumunta ka sa kung saan lugar, nakarating ka ng ibang lugar, halimbawa nakarating ka ng Katanawan, Batangas. So ngayon, ang girlfriend mo ay yung nagdududa sa iyong kagagawan. Minsan sinasabi na suko ka na lang, susuko na ako kasi ang layo ng ating distansya. Relationship ninyong dalawa ay napakalayo talaga. So paano kung time na sumuko na siya? Paano kung time na mawawala na siya? Hindi siya mawawala kasi nandyan siya palagi sa isang gilid. Kung sakaling mawala man, o kung sakaling bumalik man sa iyo, muli mo tatanggapin. Ito time na bumalik ka ng Bicol, o napakasaya ng ako'y nakarating dito sa Katanawan, Batangas. Kasi nakilala ko ang buong family ng taga-ibang bansa. Mga OFW, yan, shout out po sa inyo lahat. Mga OFW natin kaya nakapagsapalaran. So ngayon, di ko muna OFW yung topic natin kasi ngayon itatopic natin po ngayon. So about life life, naranasan ko na ngayon ang trauma at nawawala sa sarili, nakapagpraning, yun naisip na yun. Minsan naisip ko na uuwi ka na lang ng Bicol. Minsan naisip ko na hindi na lang ako kaya uuwi ng Bicol. O kaya minsan naisip ko na magpakasaya na lang ako dito sa Batangas. Minsan naisip ko na tama na, suko na ako sa pag-ibig sa love life namin dalawa. Paano kung time na siya ang sumuko sa iyo? Paano kung time na ikaw ay sumuko na rin? Paano kung siya na rin ang sumuko sa iyo? Paano mo i-handle? Paano ka makamove on sa isang ginawa niya na sinabi niya sa iyo na tama na, ayaw ko na sa relasyon natin dalawa na mapakalayo-layo. Ang sabi niya sa akin, mga kalingap, mga kababayan, ang sabi niya sa akin, gusto niya ay mas malapit kaysa sa malayo. Samantala mga kalingap, itong paglayo ko talaga ay challenge ko sa aking sarili. Kung tunay na mahal ka talaga niya, ipaglalabang ka hanggang sa dulo, hanggang sa kamatayan. Ano man mangyari, ipaglalabang ka niya. So mga kalingap, mga kababayan, napakasakit ng isipin na sabihin sa yung suko ka na. Tama na itong relasyon natin dalawa. So ngayon, ang mapapayo ko lamang sa kanyang makukuha niyang makasama sa buong buhay niya na habang buhay, sana makakuha siya ng hindi masyadong suplado, hindi gaano katulad ng mga lalaki na iiwanan na lang siya. So tayo nang dumating ng time na siya iiwanan, sa'yo din ang sumuko, sa'yo din lalapit at sa'yo rin dadahin. So ngayon, anong gagawin mo sa iyong sarili kung wala kang ginagawa sa iyong buhay? Gusto mo ma-refresh ang iyong isipan, ma-refresh ang iyong puso sa iyong isipan. Minsan iyak ka ng iyak, minsan ang iyak mo, ito rin po nagkakaiyak din kasi ginagawa ko, kinakasaya ko na lang yung sarili ko. Pinipilit ko na lamang na kahit ako'y malayo, pinipilit ko na lang mag-usapin siya, pero hindi siya mapag-usap ng maayos kasi nung din relationship ng dalawa ay magkalayo-layo at mapakalayo talaga. Ang layo ng agwat ng dalawa, kalayo-layo ng agwat namin dalawa. So tago na lang natin sa pangalan Jamaica. Tago na natin sa pangalan Jamaica. So isang araw hindi na natin nalaman Jamaica. Tago na natin sa pangalan Angie. Angie pala, Angie. Pag dinugsong mo yan, alam na. Angie. Tago na natin sa pangalan Angie. Ayan, tago na natin sa pangalan Angie.
Si Anje po ay nakilala ko sa isang barbecuehan, mapakabait, mapakasipag, humble, hindi siya masyadong magastos sa pera. Wala akong masabi sa kanya kasi tiwag ko ng kung hindi ko po kaya paglaban yun, kung ang babae po, ang gusto ko sa isang babae kasi ay yung masipag, marunong maglinis ng bahay, marunong magnegosyo, marunong ng budget. Kasi po yun ang hinahanap ko ngayon sa panahon ngayon. Bihira na po yung ganun na babae na makakita ka ng babae na masipag, mas masipag pa sa iyo, mas masipag pa sa lalaki. Gawain bahay kaya niyang gawain, all around trabaho, all around kaya niyang gawain. So kasi itong gawain ng pambabae, gawain natin ng babae yung pambahay. So yung gawain ng lalaki, iba naman po yung gawain ng lalaki. Magtatrabaho sa loob ng sa lahat, kung saan trabaho, maghahanap-hanap, minsan naisip mo na tama na at hindi ka na sumuko sa iyong sarili. So ngayon, naisip ko na pakalayo-layo para ma-chance mo siya kung talagang mahal na mahal ka niya. So yun, nalaman mo na nga sa time na siya ay biglang sumuko. Sana naman hindi naman sumuko. Luluha pa rin ako kahit pa paano. Tama na yung pagpatak ng luha ko. Tama na yung iyak-iyak ko sa gabi at sa araw. Isa na umiiyak ako pagkagabi. Nasabi ko sa sarili ko kung bakit ako nabuhay pa sa mundo. Nawawalan po ako ng pag-asa, mga kalingap, mga kababayan. Kaya sa mga nais nagsabi na ako'y pasensya na kasi gawa ng paraning ng sarili ko, paraning ng utak ko, lahat na rin po, kalog na rin ng isip ko. Iisip na kung sa jowa, sa ganyan, sa girlfriend. Ang sabi nyo, tama kayo mga kalingap, mga kababayan. Ang pangunahin muna, ang unahin ay family. First family. Ako po mga kalingap, pagod na ako sa family ko. Ito lang aminin ko po mga kalingap. Pagod na rin po ako sa family ko. Pagod na rin po ako sa magulang ko. Kasi kamang mga kalingap, 16 pa lamang po ako, nagtatrabaho na ako, nag-work na ako. Kaya kung karapat dapat talaga na nagkaroon ng girlfriend, talaga po. Kasi malaki na yung bagay na itulong ko sa kanila, sa magulang ko. Hindi sasabihin ko na bibitawan ko yung magulang ko. Yung tutulong din sa pamilya ko, tutulong din po sa mga kapatid ko. Kaya hindi po ako nagatayak ngayon sa siluwanan. So happy talaga. Hindi ko inisip ng paglayo ko talaga ay binilit ko sa sarili ko ng parang mali, parang may mali, parang siyang may mali. So mas malapit ka naman mga kalingap, di ka naman kakausapin. Yung malapit ka nga ni, magkalapit kayo, pupunta sa bahay niyo, kahit entertain lamang mga kalingap, mga babayan, hindi ka entertainin. May entertain ka man kahit kaunting oras pero hindi ka mapag-usap sa iyo. Kumustahin mo siya, kumusta ka na be, kumusta ka na love, ganun. Kung kumustahin mo, hindi siya hindi siya mapagsabi. Kagaya kagabi, imbis na matuwa, magagalit pa po mga kalingap, mga kababayan. Kaya yung sarili ko po, nais kong humingi ng payo sa inyo kung ano ang gagawin ko sa sarili ko. Nais kong humingi ng advice sa mga supporters ko, sa mga nagmamahal sa akin, kasi minsan kasi naisasabi ko sa sarili ko na tama na, suko na ako sa aking relasyon ititigil ko na lang po, kaya hindi ko ilalayo. Kasi po mga kalingap, di ko kayang itigil kasi mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal ko ang aking jowa, mahal na mahal ko rin ang buong pamilya, kasama na rin po ang family ko. Pero kung mawawala po siya, paano na ako? Hindi na po ako makakasampung katulad niya, masipag maglinis, masipag magluto, masipag lahat sa negosyo, marunong mag-business, marunong mamawak ng budget, ng pera. Kasi meron pong babae may kung pera lang, habol lamang sa iyo, pera lamang. Kasi siya na doon sa mga tatamaan ng pera kasi kadalasan yung iba kasi hindi naman ganun yung pampera. So ito, hanggang dito na lang po yung vlog ko na na-share ko po yung problema, sama ng loob, sama ng kusot sa aking sarili, sa aking pamilya, sa aking kapatid, na minsan na ako'y sumuko sa aking buhay.
ito, kayang-kaya kong labanan. Kaya ngayon, nare-refresh yung isip ko. Tapos gawa ng nayan po kayo mga kalinga. Baka mamaya po mga kalinga, pagkakaliwa na naman ako. Kasi sa dami-dami na ako. Iniisip sa pagod, sa magulang ko. At jowa ko. Yan, kasama na rin po ang girlfriend ko doon. Kasi, try ko lamang ito, trials lang ko ito sa kanya. Kasi kung tunay na mahal ka niya, sasabihin sa iyo, ingat kabi kasi kahit man tayo magkalayo, nagkakausap pa rin tayo. Yun, parang ganun. Kasi yan ang iniisip po niya mga kalinga. Iiwanan ko siya. Hindi po ako ganun. Once na pag ako yung nagsalita ng ganun, hindi po ako ganun. Hindi ako tulad ng iba na iiwanan ko na, i-break ko na, pagka lilayo, i-break ko na para umanap ng iba. Hindi po ako ganun. Kaya ko mag-stay sa isang babae na nagmamahal sa akin, na hindi ako iiwanan hanggang sa dulo. Kaya napakasakit na isipin na sinasabi lagi niya kahit gabi na ayaw na niya, suko na siya. Oo, susuko siya sa isang relasyon na hindi natin alam. Susuko siya sa isang relasyon na hindi mo alam na. Minsan kasi sinabi mo na tama na, hugot lang. Huwag po kayo magagalit sa akin, huwag po kayo magagalit sa akin kasi hindi po ako ang taong mabait. Saloobin ko sa sarili ko, inaano ko sa social media. Kasi ito mga kalingap, kung ito'y sasarilinin ko lang, hindi ko ito makakaya. Hindi ko ito makakaya mga kalingap. Kaya po kayo na rin po ang maghusga kung anong pagkakamali. And God bless. Ayan, kay Ate Micaela, go. Ayan, kung anong po yung mga plano ko sa sarili ko, ano man yung goal ko sa sarili ko, supportahan nyo ko sa aking ginagawa. Sana, pangarap ko mga kalingap, makapagtapos din ng pag-aaral, pero wala po sa akin kapag-aral kasi sa akin, ang tingin ko sa sarili ko, wala na talaga akong pag-asa ng pag-aaral. Kaya, yung goal ko sa sarili ko, gusto ko lang mag-stay dito o mag-uwi na lang ng Bicol para magpakasaya sa pamilya kila mama. Kasi kung ako nandito po sa Batangas po, baka po yung isip ko na praning, hirap po yung praning sa sarili. Hirap yung time na namabalitaan na natin na ako po ay nawawala na sa mundo, na wala na, uuwi na ako sa amin na wala na talagang pag-asa. So ako po mga kalingap, yung problema na yan, nasusulod ko kasi yan sa family ko, kila mama ko, hindi wala po kung gano'ng kapagsyaran. Kasi sa mga tao dito, halos wala akong makakilala. Kaya yun masasabi ko, Madam Micaela, ako po bilang amo nyo, yan, sana panawagan kay Madam Micaela, mapanood niya ito. Minsan nagagulan ako na nasasabi ko na uuwi na ako ng Bicol kasi gawa ng doon kung marami po akong kilala mga kaibigan na nakakapag-share sa akin, marami mga kaibigan na binibigay sa akin. Kasi pinapayuhan nila ako, ina-advise nila ako araw at gabi, kahit malayo, malapit ang biyahe na tutuwid, kaya niya akong gabayan. Pero dito po mga kalingap, mga kababayan, ang layo-layo po na dito. Nasa Katanawang Batangas na ako ngayon. Paano kung time na sumuko na ako sa isang relasyon na hindi dapat sukuan. So, yun nga, masasabi ko lang, sana tulungan ako ni Madam Micaela na baka mag-undin sa aking ginagawa. Kasi hindi ko pwede mga kalingap pa kababayan, kahit ano po ang nararamdaman ko, hindi ko pwede, di po ako nakakatiis na hindi ko po entertain yung isang tao, lalo't hindi ko kaya yan. Lalo't isang taong nagmahal sa akin ng seryoso, tapat, at hindi niyo ako iniwan hanggang sa dulo. Ako yung malapit noon, ngayon ang pagkalayo-layo ko, yun pala makikisira sa amin dalawang relasyon namin dalawa. So yun nga, na-chance ko yung sarili ko kung bakit maraming babaeng ayaw ng malayo, gusto nila ay malapit. Kasi pwede po pag malapit, madaling makarating. Pag may emergency, pwede kang tumakbo. Pag may sakit yung family mo, pwede kang tumakbo.
pwede kang pumunta agad, automatic. Kaya magkasakit man siya, magkasakit din yung ano mo, hindi ko hawak kasi yung pamilya ko. Katulad dito mga kalinga, na sobrang layo ko, napakalayo kong lugar. Iniisip ko rin yung pamilya ko, kumusta sila. Kaya hindi sila kaya ma-emergency. Kasi pag emergency kasi kadalasan kasi mga kalingap, ang iniisip ko doon once na nagkasakit sila, nababayaan sila ng mga karatig bahay ko. Kaya naranasan ko po mga kalingap yan. Ako umuwi ng Bicol, umuwi ako doon sa bahay, galing ako ng trabaho. May sakit pala yung magulang ko, kapatid ko, si Ate Rupa, may sakit na hindi ko naman pala alam, hindi naman pala sinasabi ng tiyahin ko, hindi nila tinitingnan kung ano nararamdaman. Kasi po yun, hindi po yun basta-basta kasi tanong, hindi po basta-basta yung, uy, meron ako sakit, ganito ganyan. Hindi po sila marunong mapagsabi. Wala silang bibig, hindi agad nakakasabi sa mga tao. Once na mayroong sakit. Kaya kadalasan, tinicheck upan ko, tinitigyan ko kung nararamdaman mo nila. Kaya kadalasan sinasabi nila, may sakit ako, pupunta ako sa pagamutan. At kaya automatic agad, naroon ako. Kung naroon po ako mga kalingap, automatic sa tabi po niya ay naroon ako. Hindi po habang buhay po talaga. Hindi po habang buhay na napalayo ko sa isang pamilya. Hindi po habang buhay na magkasama kayong dalawang pamilya mo, magulang at kapatid mo. Oo nga po, ginagawa ko ito kasi para sa kanila, para sa akin, para sa lahat. Kaya yung anong goal na sa sarili ko, anong ginagawa ko sa sarili ko, kung ano nakikita po nila. Alam ko na nakikita din ako ni Madam dito sa labas, sa loob, sa terrace. Kaya masasabi ko lamang ang hirap po ng malayo sa isa. Katulad ngayon mga kalingap, mga kababayan, kahit makontak mo ang isang pamilya, family mo, makumusta mo o kaya mga ano ko, hindi po agad-agad sila po, kasi pag nagkasakit po yun, yung magulang at kapatid ko po, hindi po sila hihingi ng tulong sa mga tiyan at tiyuhin ko. Kasi po kadalasan nagkakasakit sila pag wala ang tao ang karatig bahay. Minsan po umaakit ng bundok, nagtatrabaho yung kapitbahay ko. Kaya wala sa kanila talaga nag-aatindi, wala nag-aasikaso. Kaya kung narapatin lang nga sana, kung malapit lang sila Courage Falcon sa bahay, pwede sila mag-asikaso doon. Masusubaybayan nila hanggat naroon doon. Ayoko nung time na dumating na time na wala nang magulang, wala nang kapatid. Kaya siguro mangyari lang sana, hindi na sana ko po abutin ng February 4 hanggang February dito. Kaya bahala na po kung si Madam ay magalit o ano. Kasi po yun ang salubin ko sa sarili ko. Hindi ko po dinadahilan, hindi ko binubutugan, hindi ito pagbubulaan. Wala po akong ginagawang kabulaanan. Hindi ito kabulastugan. Kasi po masakit mawalan ng isang magulang. Naranasan ko ang mamatay ng magulang. Namatayan ako ng aking ama. Nakala ko sa bandang huli ako'y magsisisi rin pala. Hanggang ngayon pinagsisisihan ko yung mga ginagawa kong kasalanan. Dati noon talagang mabait ako sa magulang ko. Ngayon dapat talaga suportahan ang magulang. Saka nasusubaybayan kung ano ang ginagawa nila. Hindi po mga kalinga pag naroon ako doon, tuwan-tuwa ang magulang ko. Yan lang po ang God bless.